gagawin po namin yan kasi ayun oh, laki, grabe, wow, taba oh, oh, pwede na, mas malaki pa sa mga nabibili sa palengke to ha, mga ka-farmer. Ayan, yan. Hanggang nga namumulaklak na naman naman. So dito okay na. Ito. Yan. Napakaganda mga ka-farmer sa magandang buhay. What a beautiful view. Kahit yung kangkong napakaganda. De, paradise po ng ating mga alaga yan mga farmer. Sa ilalim yan pag tiningnan ninyo ang haba ng mga ugat, lalangoy-langoy sila, sarap na sarap. So ayan, tayo po ay iikot dahil wala tayong vlog kahapon sa ating simple and simplest pleasure. Ayan, simple pleasure. Ayan mga farmer. So ayan, busy tayo kahapon. Di ko na kinayang makapag vlog pa dahil tayo po ay na Father's Day kahapon. Oh, sinabi ko na 9,900. 19 daw yan eh. 9,530 kuya. 520. 520. May sobrang may kulang na 9,880 eh, di 99. Round up. Ayan oh, silip muna tayo dito sa ating mga orchids. At ayan, may darating po tayo galing sa saan ba, sa Mindanao. May namahin tayo. Dito ko po papakapitin. Yan, sabi ko na din naman yan. Diyan ko papakapitin. So, ayun. Tapos kasi tingnan nyo, meron ako ditong inilagay dito lang. Ang ganda na eh. Kasi mahirap pala dito Yan na oh, tingnan nyo. Nakakapit na siya. Oh. Kumakapit din pala. Kala ko ano lang. Ito, medyo kailangan konting ayos na ito. Tingnan nyo. Ano na yung mga roots. Gumagapang na yung mga roots. Saan ba yung mga yan oh? Tingnan nyo oh. Oh, diba? Kakapit na. So ayun. Ito, galing oh. Dito tayo sa loob. Ano to? Bakit? Kalokohan mo Ganda na din. At sana ay ito, hindi ko pa po natitrim yung mga luma niyang roots. Kailangan daw tinatanggal talaga. Mas healthy yung orchids mga farmer. Ayan. Ganda na nito. Ito kaya ipakapit din natin sa ganda na i-spray tayo ng vitamins na naman nila syempre. Lagyan natin ng to, pabigat, uling o kaya ano ba ang pwede. Mukha namang masaya sila kasi naman may bago na naman siyang spike. Mumulaklak. Ano po ito? Splash Inobi. Parang gusto ko yung mga Splash Inobi Maganda yung Splash Inobi Ganda po. Yan. Tapos pupunta na tayo sa ating mga gulay dahil wala na po yung kangkong. Kailangan na namin mag-replant na naman. Na sold out kahapon yung kangkong. Grabe. Sold out. Chinese kangkong mga farmer. So mukhang maganda. Pagka maganda maglalagay tayo dyan lagi, diba? Ready, available. Ano lang naman binenta ni Beben, 20 ata o 30. Isang bundle. Murang mura. Pang masa. Katuwaan lang sa mga bata. Alam nyo na. Gusto ko silang mamulat sa pag nagbenta ka pala may pera ka, yung tipong ganon ba. Hindi po pwedeng puro na lang hingi, diba? So at least
unti-unti sanay sila na kailangan pala ganito ang gagawin. So ito sold out po yung kangkong natin kahapon. At yun nga lang, next week hindi ko po alam, hindi aabot ba ito. Medyo may tama pa, pero nagamot na mga ka-farmer. Sana wala na yung mga kalaban natin. Yun yung sinasabi ko, kailangan talagang alam nyo na, mabantayan. Yung bok choy natin, tingnan nyo, ang bilis din lumaki. Ayan po yung bok choy. Bok choy na bok choy, ang problema ay parang pangit po yung root system. Root system yung yung root system, kasi pangit din yung lupa. At the same time, pangit yung binhi. Farmer, yan. Hindi po ako kumbinsido sa binhi dahil di ba naglagay ako sa seedling tray. Tapos naglagay ako na doon, wala din, parehas din po. Pero ito, compare natin sa bagong binhi. Tingnan nyo, ang bilis pong tumubo. Mabilis tumubo. Tingnan nyo, ang ganda na kaagad. Diba, ilang araw lang. So yan ang tingin ko, dito tayo magsasucess. Pag-aaralan ko muna yung spacing nila. Pagka kailangan natin medyo ilalapit natin. Titira lang natin isa-isa lang. Medyo malaki po ang bok choy. Yan, takaw sa space. Naririnig niya ba yung tik-tik-tik, mga ganon? Ang tilapia yan kumakain ng duckweed. Yan po yung sound. May baka makakita tayong ulang. Si Bebe nakakita na po ng ulang. Naandyan sa may semento. Naka sunbathing. Ayan na. Pahako tayo ng dito. Tayo ng kalabaw. Nandun meron pa naman. Ilagay po natin dito para ma-replenish yung nawalang nutrients. Eto, di ko po alam kung ready na. Kasi, ayan, honestly, nagtanim lang po ako ng radish. Pero, hindi natin alam kung gaano ba katagal itong radish. Ang bilis din lang ata. Kasi, tingnan nyo naman po. Laki na eh. Yan pwede nang i-harvest siguro to. May mga hindi tumaba. Normal naman yan kasi siksikan po mga ka-farmer talaga. Medyo siksikan sila. Ayan. Tapos yung Korean radish natin. Dito na magtatanim ako dito, Korean radish na. Kasi mas maganda yon. So, yun po ang itatanim natin dito. Pero hindi na ganun ka yung space. Siksikan kagaya po nito. Pero may makukuha tayo. Hindi tayo masisiro. Ayan Yung masarap ito sa spare ribs. Tapos kinamatisan, lagyan mo nito. Si mama buto-buto lang na wala nang gaanong laga lang. Tapos radish din, favorite nun. Tapos yung dahon, mapapakinabangan din po namin yan kasi laki, grabe. Wow. Aba pwede na. Mas malaki pa sa mga nabibili sa palengke to mga ka-farmer. Ayan, kabatchoy. Saan ka pa? Galing. Ayan, meron pang mataba dito. Ayun may mga payat-payat, pero pwede na. May laman naman halos lahat. Ayun pwede na siguro to baka naman masobrahan ng gulang. Haba. Uy, ang haba. Antay ko lang si Kongkong at bibigyan natin ng malupitang instruction. Ayan. Pinapaputol ko na rin pala yung sanga doon. Ito paputol na rin natin para magkaroon po ng sunlight itong yung trim lang yung mga
Para at least medyo maarawan din. Putol niya na ata. Ayan. 23% of battery. Farmer. Ayan. Yan pala si Kongkong. Nagtitrim na po ng mga sanga. Ayan. Ano natin, bantayan natin at gusto rin akong paputol dyan sa baba eh. So ayan po yung kanyang Kong, tirahin mo na yung pinutol mo na no? Tumatama ko dyan eh. Tama. Yan. Ayan at putol na natin. Ito. Yan. Ayos. Is masisilip ng araw. Okay na pala eh. Karuan ng mga bata kung saan iniiwan. Tulin na. Yan. Sagad. Ang butiki pala tumitira din. Kala ko sa bahay lang. Sa mga puno-puno din pala na eh. Parang tuko din sila no. Kahit doon sa nyog sa loob pag nag-spray tayo nag-aalisan sila no. Hindi naman na. Ha? Namamatay yun iba. Namamatay din ba? Nag-spray ka kuya. Ganun ba? Pero nakikita ko kasi marami umaalis. Namamatay. Ayoko naman silang patayin. Kakampi natin yan eh. Tapos ito ko, yung mga sanga na to, ito, mga nakahambalang dito. Medyo marami-rami, no? Ha? Hindi, okay lang yan. Yung priority natin, ito eh. Maarawan eh. Ito. Yan. Itong dito. Makasilip lang yung mga hanggang alas 11 na araw, di ba? Ito kuya, ayos nito. Okay na yan. Ito. Okay lang yan. Basta wag mo lang putulin. Okay lang sa kanya. Yan. May mga namumulaklak na naman na mangga, mga farmer. Nakakatuwa naman. Ay, galing naman. Yan, aliwalas yan. So, mga sanga na Paano ang pitas mo pala na sampalok? Mano-mano? O may panungkit? Mano kuya. Paano mo napupuntahan yung dulo? Buting parang ano. Ha? Gaganyanin ko siya pag nasa dulo. Ay, hindi na babali. Hindi ko. Ang tibay ng sampalok, ano? Ni-imagine ko. Ha? Meron din nababali ko eh. Ni-imagine ko kasi paano mo pinipitas eh. Mahirap din, ano ko? Mahirap kuya. Buwis buhay. Buwas. Hirap din. Trabaho ni ko. Ulog na nga ako sa sampala. Pero May anghel na sumalo. hindi pa ako na ano. May anghel na sumalo. Ako kuya. Hindi pa ako nadala. Kasama pa yung anak ko nun. Buti may kasama ka. Oo kuya. Napilayan ka. Nalamog ako dito kuya. Bugbog. Bugbog lang. Kala ko nga. Nabali yung ano ko. Pinaputol na natin para ano man lang yung araw. Yan, di ba? Tingnan nyo, lumidiwanag konti-unti. Oh. Ayan. Kuya. Hindi. Yung ano lang. Yan, yung mga maliliit lang. Masilip lang yung mga pang alas 11 araw. Pwede na.
Ay, kinaapakan mo na yan, ha? Laki pa naman ng mangga na yan. Makasikat naman yung araw sa ano natin. Sayang naman. Tingnan nyo itong talbos ng kamote. Napakaganda kasi may tubig, may fertilizer, green na green. Fish amino lang ang halos nilalagay ko dito pag gabi po na nagdidilig ako. Hindi ko sila kinakalimutan. Pati yung mga sili. Ayan. Marami pala kung gusto mo talaga na ano. Okay, kailang yan. Okay lang yan. Marami. Yan. So dito okay na. Ito. Yan. Papasok na yung araw dito. At least wala na din namang sasakyan na dumadaan. Hindi. Ang bayan pala ni na Chichi to. Dito sila kumakain ng mangga daw. Ate Sima niya. Yun. Galing. Sige pa. Yun. Magka-ano na. Yun. Dali. Yun pa. Itong isa to ako, oh. Sa may taas ng ulo mo. Nasangan na yan. Din pala ba. Halos nasa taas na, no? Pero ginhawa sa ano yan, sa mangga. Okay. Kasi hindi din maganda na wala silang airflow sa loob eh. Yan. Okay. Very good. Yan. Okay. Rami-rami pala. Pasok na yan. Yung hawak mo. Yun. Ayos. Pasok na yung araw sa ating mga halaman. Tagal ko nang gusto ko din pagawa sa kanya to eh. At least. Ayan. Ayos. Very good. Okay na. Pasok na. At least maaarawan po sila ng kahit hanggang tanghali. Makapasok yung araw. Ayos na. At yung radish natin na to, pagka hinarvest ko na yan, papalitan ko ng radish din na Korean. Korean radish. Ayan na. Tingnan nyo. Dami din ano? Siguro kung sasalang mo to sa carbon, meron siyang ano. Dalawa. Ha? 5 sako. 5 sakong uling? Ba? Ganun lang 5 sako na yan? Bagay. Bagay. Itong punong buong to. Akala ko itong natirim natin. Itong puno. 5 sako lang. Ayun lang. Kaunti lang pala.
Pag nag-uuling po sila, hindi naman nila pinuputol yung puno. Yung sanga lang ang kinukuha niya, no? Oo, yes, sir. Kaya hindi madalang lang patay yung ganyan kuya. Ang ginakarga namin talaga yung mga ipil. Yung ipil naman kasi pag pinutol mo, tumutubo naman eh. Yes, tumubuyo kuya. 2 taon lang, makukuhanan mo na naman. Maganda pang ipil. O yan, mga ka-farmer. Yan ang ano natin at si Bebe pala, may lakad pala kami ngayon. Hindi ko din anticipate. Ay, so ayan po mga ka-farmer, at least may nangyari ngayon. Naka-charge yung aking ano tawag dito, aking sprayer. Tayo ng lilim at magi-spray ako ng magdidilig tayo. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.